Ibang klase mga kababayan, marahas talaga. Panoorin natin ito. Garcia. Kung alin man ang magkabubuti, ay nakahanda kami magsuporta alang-alang sa kabubuti ng taong bayan. OMG mga kababayan, nakikita nyo po, MNLF. Iba pa po ito sa MILF. Ito po sila mga kababayan ay ang magkakaibang grupo ano ho. Diyan po sa Mindanao, kasama rin po ito ng mga Bangsamoro Autonomous Region or BARM. Mga kababayan, eto, mukhang nagpahayag na rin po ng pagsuporta itong MNLF. Dito nga po sa nagaganap ngayon na mga rally or kilos protesta na ginagawa ng INC. Ito pa po, panoorin pa po ninyo mga kababayan, ito pa po natin mga kababayan na nagsasalita na po dito patungkol nga po sa nagaganap ngayon sa rally, no? Brother Moises, si Dato Nasib from the Muslim Brothers, briefly lang para makita nyo na this is cutting across all sectors, pati po iba't ibang mga regions ay nandito po ang Bangsamoro People Voice. Dato po yung mga kapatid nating Muslim para makisa po sa panawagang mag-resign na po yung Pangulo kung hindi. Ayan mga kababayan, nakikiisa po sila sa panawagan, mag-resign na daw po ang Pangulo, ang kababayan natin mga Muslim, ito pa. Actually, wala kaming pakialam dito dahil kami nagaling Mindanao, talagang negosyo lang ang sa amin. Pero dahil sa nakikita natin, kahit hindi yun paliwanag ng media, nahalata namin talaga. Napakasakit. Kaya nandito kami, kahit hindi kami tinatawagan, sumasali na kami dito. Ayan mga kababayan, kahit hindi daw po sila tinatawagan, ay nakikiisa na po itong mga kababayan nating mga Muslim sapagkat ito nga po ay rampant na daw ang korupsyon. At ito pa, mga kababayan, tunay na pagkakaisa. Sabi nito, pare, nagpakita ng suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan na nga po mga kababayan, no? I am a Catholic priest and I support IHC's rally against BBM. Ayan na mga kababayan, hindi po siya Iglesia ni Cristo pero sumusuporta po siya dito sa rally na ginagawa nga po nitong INC. Grabe mga kababayan, ito talaga ang panuorin natin mamaya. Dito po talaga tayo sa MNLF. Oh. Tandaan po ninyo, dalawang grupo yan. MNLF at saka MILF. Ang pagkakaalam ko po, ito pong MILF, anak lang po ng MNLF. Ito po yung tatay. Ano ho? Ito po yung pinakauna talagang natatag. Moro National Liberation Front. Ngayon naman, Moro Islamic Liberation Front, MILF. Tama ba yun? Kasi mayroon tayong viewers dito, mga MILF eh. Alam ko mayroon eh. Perhaps mayroon din tayong mga kaibigan na MNLF. Ano? So, ayan mga kababayan, ito po yung headquarters ng Bangsamoro Armed Forces Satellite Camp Brigadier General Ismail. Hindi na masyado na ano, no? Moro National Liberation Front National Guard Commanders Headquarters Bangsamoro Republic. Okay, bago natin tunguhin yan mga kababayan ng buong detalye, mayroon pa tayong ipapakita sa inyo. Ito pong si Vice President Inday Sara Duterte, di ba in-impeach nila? Bago po nila i-impeach yan, naglabas na naman po ang COA ng unmodified opinion. Ang ibig sabihin po mga kababayan, maayos po, nasunod po ni VP Sara ang requirements ng COA. BMR ang tanong, bakit po ini-impeach si VP Inday Sara kung gano'n naman po pala? Yan ngayon ang ating aalamin sa video. Kung panunuorin nyo po ng buo. Okay? So ayan mga kababayan. Pero pagpasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubayban, nag-share ha. Paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Libre po yan, walang bayad. Malaking tulong po yan sa amin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob kabayan. Thank you. Diretso na kaagad tayo dito. Kasi ito yung pinakabago mga kababayan na magsusuporta. Ito yung nakita ko po, no? Ito yung share post po ni General Poques. Panoorin po natin. Sabi dito muna, no? Update, balita sa tanghali, Moro National Liberation Front, MNLF, National Guard Command, at nagtipon-tipon sa no? At nagtipon-tipon sa UP movement sa Camp Brigadier General Ismail B. Salik at pinangunahan ni Commanding General Division ng Moro National Liberation Front, National Guard Command,
Sir sa Inudin R. Salik sa Barangay Salvo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ito po yon ang detalye, panoorin natin. Yes, magandang hapon po sa lahat mga kabansamoro, Luzon, Visayas, Mindanao. As of now, nandito po tayo sa area of responsibilities, particularly dito po sa bayan po ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Kasalukuyan nasa Barangay Salvo po tayo sa Satellite Camp. Brigadier General Ismail B. Salik po, ating mapanayam at makakausap ang Commanding General Moro National Liberation Front National Guard Command. Okay, ating mapanayam at makakausap ang Commanding General Division Sir Salik Rahman Jainuddin. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa ating lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito kami upang magkaroon ng gathering ng Moro National Liberation Front under the leadership of His Excellency, Founding Chairman Dormi Suari, being as a Commanding General of MNLF National Guard Command Unit and some other unit of the MNLF, na parito kami upang magkaroon kami ng gathering tungkol sa pangyayari na nais namin magkaroon ng may tuwid ang batas at katarungan ng taong bayan. So kami dito, nakahanda rin kami sumuporta sa mga kasamahan namin sa United People's Initiative Movements, UPI, under the leadership of Major General Romeo B. Fokis and Brigadier General Virgilio Reyes Garcia. Kung alin man ang makabubuti, ay nakahanda kami magsuporta alang-alang sa ikabubuti ng taong bayan. So, ang Moro National Liberation Front at sa iba pang mga kasama namin na may malasakit sa pangyayari na maraming naghihirap sa nangyayari ngayon sa pamumuno ng administrasyon, na maraming hindi maganda na ginagawa, na kailangan namin matuwid ang batas at matigilan ang baluktot na pamamaraan. Kawawa ang ating mga kasamaan dito sa Pilipinas, at kailangan din namin na maagang may tuwid ang katarungan sa ating bayan, at kahilingan ng taong bayan na dapat magkaroon ng solusyon. At itong ating mga kasamaan sa Armed Forces of the Philippines, at kailangan din na magkaroon sila ng malakas na protection. Dahil alam namin na ang vision and mission of the Armed Forces of the Philippines is to protect the people and state and the integrity of national territory. Kailangan, nandyan sa ating mga leadership principle, na kailangan natin yung know yourself and seek self-improvement and look out the welfare of your men. Na kailangan yung mga leader natin sa Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police ay bigyan nila ng pansin yung mga pagpahamak sa mga mahihirap na tao, at kailangan din natin may tuwid sa lalong madaling panahon ang batas at mananagot kung sinong magkasala. Hanggang dyan na lamang, at handa kami nakasuporta sa ikabubuti ng Bangsamoro at sa ating mga kasamaan sa buong Pilipinas, lalo na sa pamumuno ni Major General Romeo B. Fokis. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Okay, ating napakinggan ang mensahe ng Commanding Division General po ng National Guard Command. Dito po yan sa bayan po ng Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao, Sir Salik Rahman Jainuddin. Thank you, sir. Ayan mga kababayan, si Sir Salik Rahman Jainuddin, no? Siya po ang nagsalita kanina, ito po siya, no? At sila nga po ang Command General, no? Guard Command General dito nga po sa MNLF na sumusuporta po sila dito po ngayon sa nangyayari na dapat hindi po baluktutin ang batas at sumusuporta sila mga kababayan sa ipinaglalaban ng UPI. Sino ba ang UPI? Yan po ay si General Romeo V. Puques. So, alam naman po natin ang pinaglalaban ni General Romeo V. Puques, di ba? At marami na po silang hinarap ng mga kaso dahil nga po dito sa nangyayari sa panggigipit sa mga kritiko nitong Administrasyong Marcos. Ayan ha. So, ito po mga MNLF, nandun pa po sila sa Mindanao. Ito naman po ngayon kanilang mga kasamahan nandito na po sa ating sa Metro Manila. Panoorin natin mga kababayan, itong mga nandito na po mismo sa Metro Manila na mga kababayan po nating Muslim. Bilang Muslim na nanirahan dito, gusto namin makulong ang mga mangdarambong na magdanakaw sa kaban ng bayan. Bungit! Nagpapasalamat ako sa Iglesia dahil sila nararamdaman nila yung problema ng mga Pilipino. Kahit hindi kami kasama pero sumasama na kami. Sa Luneta nandun kami para lang makisama kasi naniniwala kami na Bangsamoro na yung panawagan nila ay nasa tamang panawagan. Actually, wala kaming pakialam dito dahil kami nagaling Mindanao, talagang negosyo lang ang sa amin. Pero dahil sa nakikita natin, kahit hindi yun paliwanag ng media, nahalata namin talaga. Ayan mga kababayan, kahit hindi pa halata, no? Bakit si Marcolita ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Bong, 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 burong, bong, bong, burong, bong, bong. Ayan ha mga kababayan, ang mga kababayan po nating mga Muslim ay hindi na po mapigilan ang magsalita. Ito pa po, panoorin natin si Sir. Siguro marami nang nangyayari sa bansa natin. Talagang binabaluktot nila yung batas. Kaya po kami talagang hindi kami titigil sa panawagan namin. Kailangan talaga mag-resign ng Pangulo kung hindi niya kaya. Nakita naman natin na hindi na patas po yung ginagawa ng si Boyeng Remulla. Kinakaya-kayanan lang yung mga tao. Kaya nagkamali siya ng binangga. Binangga niya yung kapatid ng Iglesia ni Cristo. Kaya kami nakikisa doon. Ito po yung mga kapatid nating Muslim para makisa po sa panawagang mag-resign na po yung Pangulo. Vice President, dapat samahan niyo na kami. Samahan niyo kami. Marami pa pong dadating, mamaya lang po. Ako'y lumuwas galing ng Cebu para samahan yung BRT Philippines na mag-lead para dito sa panawagan ng Iglesia. Sinamahan namin yung Iglesia ni Cristo at dapat panawagan namin sa iyo ay pumunta ka rin dito para samahan kami, buong bayan, buong Pilipino, ang panawagan na pabababayin si Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan, si Jesus Dipayrini ito sa Cebu, no? Ang DRT, ang president ng DRT Philippines. At ayan nga po ang panawagan na papabain na si Marcos Jr. dahil wala na po Hindi na po niya magampanan ng maayos, ano ho? So sama-sama na po ito, mga Muslim, lahat po ng mga grupo, MNLF, MILF, Bangsamoro, nagkakaisa na po sa panawagan ngayon na si Marcos Jr. ay bumaba na, no? At talaga naman obvious na wala na po siyang tamang ginagawa dito sa ating bansa, no? Para sa ating mga Pilipino. However, mga kababayan, ito ang kanilang puntahan na po natin si BP Inday, kapapasok lang po nito, no? Ang gusto nilang i-impeach sa Lunes na po ito, mga kababayan. Lunes na ngayon, July 6 na ba Lunes? Siya ba ngayon? Tama ba? Lunes, July 6 na. Ito po ang sinasabi natin kanina, OVP nakakuha ng unmodified opinion mula sa CUA para sa 2025. Ayan mga kababayan. Ang ibig pala sabihin nitong unmodified ito, tingnan natin
OBP receives unmodified COA opinion. Nakatanggap ang Office of the Vice President OBP ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit COA para sa taong 2025. So 2026 ngayon. So 2025 linis siya. So ito na ang ikaapat na sunod na taon na nakakuha ang OVP ng unmodified opinion. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. The financial position of OVP as of December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes is net assets, equity, and comparison of budget and actual amount for the year then ended sa ad ng COA sa kanilang 2025 annual audit report. Ibinibigay ang unmodified opinion kapag ang mga inihandang financial statements ay naaayon sa angkop na financial reporting framework. Ibig sabihin mga kababayan, nakatanggap ang Office of the President ng mula sa COA ng ito ng ikaapat na sunod. So 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, ikaapat. Tama, mula 22 unmodified, 23 unmodified, 24 unmodified, 25 unmodified. Na ito daw po mga kababayan, in our the accompanying financial statements present fairly. So maayos daw po mga kababayan, ayon pa dito ibinigay ang modified opinion kapag ang inahandang financial statements ay naayon sa angkop na financial reporting framework. Na ayon pala mga kababayan. So wala pong problema si BPI. Nakasunod po siya sa mga regulasyon dito nga po ng COA. So ang tanong, BMR, bakit ini-impeach? Yun yung tanong dyan. Bakit nyo ini-impeach? Dito sa COA, di ba? Ayos na siya dito Hinahanapan na lang po nila ng excuse me. Hinahanapan lang po nila talaga mga kababayan ng butas. Kaya nga po nagpunta sila, nag-fishing expedition po sila. Dahil hindi po nila makuha o hindi po nila makaya mahanapan ng butas. Ito po, Vice President Sara. Diba mga kababayan? So, yan po ang malungkot na nangyayari sa kanila kasi hindi po nila mabutasan ito nga pong pagiging maayos na magtrabaho ni VP Inday Sara. Kasi COA na mismo nagpapatunay na nakasunod na sa framework na itinakda. Ang financial statements ng Vice President ay maayos. So, good job po, Vice President. At good news din po yan sa ating mga Pilipino. Yan po ang kagandahan dito kasi nga, kahit ano po ang kanilang ginagawang pang-i-impeach kay VP Inday Sara, lumalabas pa rin. Mga kababayan, ito yun dito po kasi nag-ugat yan sa COA. Biruin mo, mayroon siyang unmodified opinion ng 22, ng 23 mayroon din. Pagkatapos ngayon, i-impeach siya. Dahil lang doon sa sinasabi nilang 125 million confidential funds. Kasi BBM nga billion-billion, wala man lang nagtanong sa kanila. Diba? 4 billion. Yearly ang confidential fund ni Marcos Jr. Walang nagtanong. Kung talagang tama nga ba, saan ba? Sino bang mga alias ni Marcos? Baka ang mga alias ni Marcos, bungit, bangi, bake, kukak, palaka. Di ba? Baka gano'n naman kanya. Ahas, crocodilos, hippopotamus. Baka ito yung kanyang mga aliases, di ba? Hindi natin alam. Lahat ng mga serpente, lahat ng mga peste. Peste na mga hayop. Di ba? Walang nakakaalam. Sino bang nagtanong? Huwag kayo mag-alala mga kababayan. Matatapos din naman yan. Okay? Ito na nga pare mismo ng Katoliko mga kababayan ay nagpahayag din ng suporta dito sa INC. Alam naman po natin na ang pare, kaparean at saka INC hindi po talaga yung in good faith, di ba? Kasi nga, magkaiwalay talagang kanilang faith pananampalataya So hindi sila in good faith. Salungat sila Pero pagdating po dito sa corruption, magkasama sila. Aywan ko lang dun kay Father Plabe, yung isang adik na pare na umamin. Sabagay, sabi nga nila may kasabihan mga kababayan, bangag with the same feather, soyop together.
Di ba? Father Flamme! Kumusta na? Suyop-suyop together ba kay Bangag? Kaya naman pala mga kababayan, di ba? Ayan, di talaga makikiasa. Pero samantala itong father na ito na pagkakalam ko parang nakikipagdebate pa nga ito sa INC, itong si, ang pangalan nito? Father Mark Pagante pala. Iba pala mo ang pangalan niya, hindi ko pala ito na. Father Mark Pagante. Di ba mga kababayan? Nakiisa po siya dito sa INC. Di naman po siya nakikiisa sa pananampalataya o relihiyon. Ang pakikiisa niya, pakikipaglaban dito sa mga kurap, mga magnanakaw sa ating bansa. Mga kababayan. O, tingnan niyo po itong mga magnanakaw sa ating bansa. O, tingnan niyo ito ha. May bagong atraksyon sa probinsya niya. Mga ghost project. Walang project na mahusay doon. Ghost project. At saka hindi magkatugma. Putik. Sinesemento na. Yon ang atraksyon ngayon sa Ilocos Norte. Nakita ko kukunti sa Ilocos Norte na distrito ni Sandro Marcos. Karamihan po yung sabi ni Presidente BBM na guni-guni. Siya nagsabi guni-guni. May bagong atraksyon sa probinsya niya. Ayan no, mga kababayan, kita niyo mga kalsada sa probinsya ni Marcos. Oh. Lubak-lubak, tapos putik, sinisiminto na. Ayan no. Wala talaga, as in. Alam niyo yun, parang tinapal-tapalan lang, para lang may masabay na may nasiminto. Ganun lang po mga kababayan ang nangyayari po dito, no? Ganyan lang po talaga ang nangyayari diyan sa mga yan. Oh, di ba? Oh. Sige. Di ba mga kababayan? Ganyan lang po ang ano niya, simento niya. So, tingnan natin dito naman sa Auntie Claire para mahiblad naman kayo. Ano na kayong masaya eh. Hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga. Ayusin mo, Auntie Claire. Kahapon nung nakarang araw, nahirapan kami sa kalisod. Mag-intindi sa sinasabi mo. Yawa ay. sa kaso Bakit? ni Senator Marcoleta. Bakit? Dahil nandyan na, nalatag na. Hilog Siya na. mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nila nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatototohanan. Paano nga papunta dito? Takot na takot magurgor. Ang tanong, bakit ayaw umuwi? Bakit takot na takot? At bakit wala kayong effort para kunin at dalhin dito? Auntie Claire. Alam niyo mga kababayan, gusto ko man talaga patapusin. 5 minutes lang ito. Kaso nga lang, nirarayuman na yung tainga ko. Nirarayuman yung tainga ko. Makinig dito kay Auntie Claire ninyo. Ayoko na. Isang minuto yata din inabot. Wala pa, 53 seconds. Sa totoo lang, mga kababayan, nirarayuman tainga ko. Ewan ko sa inyo kung gusto yung panoorin, ha? Pero wala eh. Sakit sa tainga talaga. Yung kanya mga rason, supply na supply, mga kababayan eh. Ha? Tingnan mo nga ito. Yung kanyang pinagmamalaking si Remulla. Kita nyo ha, mga kababayan. Hinog na. Hinog na rin is also plunder maybe in 2 weeks. May 26 sinabi niya yan. Anong petsa na ngayon? July 2 na ngayon. So, kung 2 weeks, lagpas na, tama, hindi. May yan eh. Lagpas na isang buwan kalahati na. Buong Remulla. Hinog na oh. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakukulangan kami. The case build up, ayun, nahilaw. Yung hinog na biglang nahilaw. Nagnanteteng ka talaga, Boying, oh. Nasaan naman utak mo? Ombudsman Boying plunder on case of Villanueva. Akala ng taong bayan hinog na, anong nangyari? Bakit? Kasi si St. Judas Joel, bumalintong, papuntang majority ngayon na bago. Ha? Pumunta kay Los Gatchalian.
lus-lus mo. Sa inyo na lang yan, di ba, mga kababayan? So, ayan, akala mo okay na. Tingnan nyo to ha, mga kababayan. Sabi ka rito ng post ni Doc Loren, Senator Marcolita is being charged with plunder for 75 million campaign donation. So, BBM has to be charged with plunder too for the 275 campaign donation of Anton Lagdamillo to him. Otherwise, selective justice idiots. Eto mga kababayan, ang matindi. Di ba si Senator Marcolita ngayon ay kinakasuhan dahil nga po sa di umano 75 million na donation, campaign donations. Si Marcos Jr. pala mga kababayan, 275 pala. Ito, tingnan nyo. Top donor sa Ferdinand Marcos Jr. 247.2 million in kind from parte Antonio Ernesto Anton Florindo Lagdamillo Jr. 247 million pala yan. Teka, sandali. Sa baba naman. 30 million cash. Si Robles. Itong isa, 25 million cash. Philip Gigo. Low pala. Sino ba itong Philip Gigo? Sino to? Ito ngayon, tingnan natin. Sabi ng ilan, sabi ng iba, ay hindi naman daw ito pwede makasuhan dahil dahil hindi pa naman siya dito senador o presidente. Oo nga, hindi pa siya presidente at hindi pa siya senador. Pero tingnan nyo mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan, nang naging presidente na siya, nasaan na itong mga ito? Nasaan na itong mga to? O ito si Lagdamillo, di ba? Di ba galit na galit dito yung mga taga-BARM? Di ba siya ngayon yung special, amboy to the president? Tapos ito, di ba si Mel Robles? Siya ngayon yung PCO? Tama ba? Ay no? Ito rin si Philip Gigo served as a board member of the Philippine Amusement Gaming Corporation PAGCOR. Oh, kita mo? So ito talagang totoo na kaya sila nagbigay mga kababayan. Ito kaya sila nagbigay, nag-abot ng pera dito kay Marcos Jr. noon kasi in return, mayroong kapalit. Ito nga yun, mayroong trabaho na nakuha itong si Anton Lagdamillo. Siya ngayon yung parang kay kay Senator Bongo noon, kay Tatay Digong. Ganon siya, di ba? Assistant to the President. Ito naman si Robles, di ba sa rin yan? Sa sweepstakes o sa PCO? Ganon din ito si si Go sa PAGCOR din. So itong tatlong ito na napakalalaki mga kababayan, pagsamahin mo itong dalawa, 25 plus 30, 55 million na yan. Plunder na yan. Ito rin si 247 million, plunder lalo. 50 million lang eh. Di ba? Bakit hindi ito ngayon kinakasuhan si Marcos? Tapos ngayon sasabihin ninyo, magtataka kayo, na mag-alboruto, magagalit ang taong bayan. Hindi. Huwag kayo magtaka. Kasi, kitang-kita ang pagiging selective eh. Di ba si BBM na mismo tumatakas doon kanina sa tinatanong siya ng reporter? Di ba? Takot siya, di ba? Tumatakas siya. Yan mga kababayan. Tingnan nyo. Ito ngayon latest dito sa sa Liwasang Bonifacio na rally. Yan yung makikita mga kababayan na talagang itong Marcos Jr. na ito, napakatalamak talaga sa double standard, selective, at pagkakritiko ka, kulungan ng bagsak mo. Kopyang-kopya, nilagpasan pa yung tatay niyang diktador. Na kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi pa manlilibing. Na tinutulan naman nila Kiko noon. Itong mga dilawan noon, galit na galit ang mga dilawan, gustong ipahukay yung libing ni Marcos Sr. na pinalibing ni Tatay Digong. Na si Tatay Digong naman, pinakidnap naman ni Marcos Jr. papunta sa dahig. Kanyo? Kung gaano talaga malasubas talaga itong pang lang yan pang-addict lang mga kababayan. Sorry pero alam mo, pagka wala ka talagang utang na loob, tsaka wala kang pakiramdam, yung bang wala ka ba lang na nararamdaman sa sarili mo ng hiya ba? Kunting hiya, kahihiyan naman. Hindi, tayo mga Pilipino, sanay tayo dyan, di ba? May kunting hiya tayo at saka yung parang madalas tayo tumatanaw ng utang na loob, di ba? Kita mo naman, kung hindi dahil kay Tatay Digong sa mga Duterte, hindi naman malilibing tatay, di ba? Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya,
at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao. Bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 milyon mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. Special Assistant to the President. 247.32 million pesos. Ayan, mga kababayan. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles. Ayan, Mel Robles, oh. Nag-donate ng 30 milyong piso. Ayan, Mel Robles. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Ikatlo, Sino? si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Oh, Nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. ako. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Yun. Ang liwanag, oh. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Huwag po ninyo kaming lukohing mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Correct. Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista. May mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maletang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong illegal na paraan.
pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala. 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 Mabagal ang hustisya pag galamay ng palasyo ang sangkot. Correct. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan, dahil sa panggigiit ng double standard, kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, 4 na taon lipas, na ipagbunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya. June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan. Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila. Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ng tama, bumaba na kayo dyan. Correct. Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan.
mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. Nagkakasigawan na eh. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi at mangakong gagawin ang tama sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! Ayan mga kababayan, we are one. Tingnan po natin ang crowd na yan kung gaano karami. Ito po sila oh. Tingnan po ninyo ang crowd na ito mga kababayan ng we are one. Teka, sandali. Ito. Ayan oh. Ito po ang crowd ng We Are One. Ganyan po karami ngayon ang tao dyan sa Liwasan. No? Halos bumaha na po ng tao dyan mga kababayan sa Liwasan. Ngayon, ano ho? So, ayan po ang ating update dito nga po sa nagaganap sa Liwasan. Ano ho mga kababayan? Ang rally kung saan halos dumugin, dagsa na naman po ang taong bayan dito nga po sa Liwasang Bonifacio. Alright mga kababayan, kung ano po ang inyong masasabi sa ating ginawang video ngayon, reaction, opinion, at suggestion, mga komentaryo, wag po kayo mahiya, pakicomment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin yan at atin po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe. Ayun, nadadagdagan ng mga subscribers. Ayun, no? Live po yung subscribers mga kababayan. Thank you. Kung mayroon pa tayong update kung sino-sino pa ang mga nagpapahayag na makikijoin dito nga po, mga grupo, kung sino-sino pa po dyan, ay huwag po kayong atin po itong sisikapin na maisama po dito sa ating mga tag. Pero for now, nakita nyo, Katolikong pare at mga MNLF naman ngayon. Maraming salamat Pilipinas as always. Bye-bye!